Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bumagsak na sa kamay ng otoridad si retired Major General Jovito Palparan matapos ang halos 3 taong pagtatago. Bagsak ang pangangatawan at iba na ang kanyang itsura. Nasa Maynila lang pala ang tinaguriang berdugo ng mga militante. Si Palparan ang itinuturong nasa likod ng pagdukot sa 2 estudyante ng Universidad ng Pilipinas noong taong 2006. Iniuugnay din siya sa pagpatay sa ilang militante sa gitnang Luzon at sa timog Katagalugan. Bago siya maaresto, ay naisipan na raw ni Palparan na sumuko pero natakot daw siya para sa kanyang kaligtasan. Nakatutok si John Consulta. Mel Mike, matapos nga ang halos 3 taong pagtatago, ay tuluyang nang bumagsak sa kamay ng mga otoridad si retired Major General Jovito Palparan. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina, sinalakay ng NBI at Navy Intelligence and Surveillance Group ang bahay na ito sa Santa Mesa, Maynila. Sa kuha ng CCTV, makikitang pinasok ng mga operatiba ang antigong 2 palapag na bahay. Ito naman ang aktual na kuha ng arresting team. Pagbukas ng pinto sa kwarto, agad pinaligiran ang nasa loob at doon na bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang notorious na si retired Major General Jovito Palparan. Matapos ang halos 3 taong pagtatago, iba na ang itsura ni Palparan. Malaki ang ipinayat ni Palparan. Ang dating gupit sundalong buhok, mahaba ngayon. May bigotet balbas din ang tinaguriang berdugo. Pinasuot si Palparan ng jacket at sombrero at isinakay sa naghihintay na sasakyan. Kabilang si Palparan sa tinaguriang Big Six na pinaghahanap ng mga otoridad. May patong siyang 2 milyong piso sa ulo. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong kidnapping at serious illegal detention ng 2 UP students noong 2006. Sina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan na bigla na lamang nawala noon at di na nalaman kung ano ang kanilang kinahinatnan. Pero giit ni Palparan, wala raw siyang kinalaman dito. Hindi totoo yan. Ang sa akin lang sana magiging truthful din sila sa kanilang accusation. Kasi ang dami nilang manufactured na evidence, no? Ayon kay Palparan, naramdaman na raw niyang malapit na siyang maaresto. 4 days, 3 days ago, parang nararamdaman ko na basa na ako sa lugar. Pero na wrong timing lang ako. May nahuli lang ako. So, ano yun sa NBI na nung marinig ko mga nagsasalita, nung nasa door na ako, gusto mong buksan, nasa isip ko na trading team na ito kasi marami nang ingay sa paligid. So sabi ko, dito lang ako, binuksan ko, may sumulubong sa akin. Nagsalitaan na sila. Sabi ko lang, okay, I'm General Palparan, ako hinanap niya. Naisip din daw noong sumuko ni Palparan, pero nangamba siya. May problema ako sa security. Palparan did man walking. So, by DNP. So, that's a real threat. Totoo po yun. So, I have to get out or hide for self-preservation. Nahirapan man tuntunin si Palparan. Nakatanggap daw ng tip ang NBI noong linggo na nasa Santa Mesa ang retiradong general. Nakarating tayo as far as Zambales, Bataan, Pampanga. Nung nakuha namin siya kagabi, 2 linggo na siya nag-stay doon. Pero paalis-alis po siya. Remember that he is also a military officer. And he has the talent and the skills to hide. So, hindi madali. Kanina, napasugod ang ilang realista sa NBI matapos mabalitaan ang pagkakadakip sa kanya. Hinatay na lamang ng NBI itong commitment order na manggagaling nga sa Malolos RTC. Ito ay para malaman kung dadalhin nga si Palparan dito sa Bulacan Provincial Jail o mananatili si Palparan dito sa NBI. Mike. Maraming salamat, John Consulta.